So magpa-fuel consumption test tayo ngayong araw. Wow! Ayan guys, si ARY or si ARY 500. Ito si ARY at yung gulong na yan, nag-iisa lang dito sa Pilipinas yan, ano. Hindi nakakasawa yung ganda ng Pantabangan Dam. The moment of truth. Dito tayo ulit magagas. So 93 divide. Good morning mga ma'am sir. Ayan guys, so nag-start tayo dito sa kapilya kasi kasasamba ko lang. So magpa-fuel consumption test tayo ngayong araw. Mamen, ingat. So malapit lang pupuntahan natin guys. Dito lang tayo sa Pantabangan. Magpo-photoshoot lang tayo ng konti dito sa bagong look ni ARY 500. At i-fuel consumption test nga natin siya. So gusto ko lang din masiguro na kung itong motor na ginagamit natin ay kaya nating paabutin ng up to 25 or mas higit pa doon na fuel consumption, ano, 25 kilometers per liter. Pero bago yon, full tank muna natin siya. Di naman natin kailangan totally i-record yung kung full tank siya, no. Ang kailangan nating i-record ay available GCash payment. Ayan. Ang kailangan lang nating i-record dyan ay yung huli nating ikakarga mamaya, ano. So hindi naman kailangan same, pero mas maganda sana kung same na gasoline station. Kung dito tayo nag-start ay dito rin tayo mag-e-end. Ayun, 525 10 liters. Grabe hard. So kailangan pag nag-end tayo mamaya ay ganyan din, ano. Halos nasa nguso din yung kanyang fuel. So tara, punta tayo ng Pantabangan. So ganyan ang view natin ngayon kay ARY, ano. Ikinuha ko pa siya ng universal tank bag. May belt bag naman ako tsaka sling, pero ayoko kasi nung masyadong may nakasabit sa katawan, ano. Na-stress yung katawan ko. Ito guys, tuturo ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, 442 yung nakalagay na kilometers na range ng full tank natin. Pero ito naman kasi guys, ang nare-read lang niya, kaya 442 kilometers lang siya dahil hanggang doon lang yung kanyang floater ng fuel pump. So kung more than pa yung nakakarga rito at hanggang nguso siya, eh sabihin na nating mga nasa around 480 kilometers pa yan. Malaki pa kasi, ano kasi yung fuel niya, no? Malaki yung tangke. Hindi naman yun nakakasagad ng hanggang dito sa may nguso yung floater. So estimate natin meron pang ilang kilometers yung consumption yan bago mabawasan yung 442 na yan. Bibigyan ko na rin kayo ng feedback sa performance ng bike natin. Kung sulit ba talaga lahat ng nakalagay dito at yung performance niya, fuel consumption, ergonomics sa 298,000. Imagine that, 500cc. Ganda pa ng panel, oh. 500cc na ganito kagwapo. Tapos latest lahat ng technology na pwedeng ilagay sa motor, traction control, ABS, napakamura niya. And syempre papatayin natin yung isipan ng iba na kapag mura ang isang gamit or yung isang sasakyan or motor, eh tinipid sa specifications. So ipapaliwanag ko lahat yan mamaya sa daan. Oh, nakakamiss naman maging elementary. Ako guys, ang core memory ko dyan nung elementary days, ano, yung rainy days,
Mas na-enjoy ko yung pagpasok sa school kapag gloomy or maulan ng weather. Nakakamiss naman maging bata. Parang kahapon lang, ano? Sariwa pa sa memorya mo. Kayo guys, ano ang core memory nyo nung kayo ay elementary? Syempre, marami kayong ano nyan. May best friend din kayo. May favorite teacher kayo. Meron kayong least favorite. Sa mga embarrassing moments nyo nung elementary kayo. Nakakatuwa lang isipin. Ganon-ganon lang lumipas ang panahon, ano? Ayan guys, dyan tayo pupunta. Yung pinakamalinaw na bundok na yan, yung malapit na yan, dyan tayo pupunta. Pantabangan. Ang sarap sa probinsya. Puro bukid. Grabe. Pinapangarap ng karamihan, ano, makapamuhay ng masagana sa probinsya. Tahimik, malamig. At isa pa guys, loaded tayo, no? Ayan, yung mga panniers natin, may laman yan na mga gagamitin ko sa Philippine Loop. So yung unang Philippine Loop ko, medyo over yung pagdadala ko ng damit. And then nag-estimate ako kung ano lang talaga yung kailangan ko, plus lahat ng gadgets. Kailangan ko talagang gamayin ng husto itong si Domo. Ay, Domo, ano ba yan? Si ARY, para pagka itinakbo ko na siya ng Philippine Loop at Cordillera Level 3, sanay na ako, no? Sapatos na gamit ko, nag-add ako dyan ng height, no? Meron tayong stitch sole at yung isa, yung ride iron. So, alin man sa dalawa na yon, malaking tulong pa rin para sa seat height nitong si ARY. Wala kasi akong planong baguhin yung shocks nito, and ayoko rin namang ipasira yung stock na upuan ni ARY dahil nag-iisa lang ito sa ngayon dito sa Pilipinas. Kaya sinasanay ko talaga yung sarili ko na ganito natin siya gamitin. Checkpoint. Sir, good morning po. Diyan lang, short ride lang po sa Pantabangan. Thank you po. Ayan, ganyan tayo. Kahit naka big bike, comply tayo. Usually kasi mga violation na ano, walang helmet, naka chinelas, wala namang problema sa dress code eh. Di naman sobrang higpit dito kung ikay naka short lang. Ang importante ay yun, basta kahit pa paano naka helmet ka dapat, or close toes, ganyan. Close toes, tama ba? Basta hindi open foot. Tsaka syempre may lisensya at may papel ka ng motor. Sheesh, nakaka-excite naman. Nakaka-excite ilayo ng malayo-layo si Ari. Uy! Ganda! Wala pa tayo sa paanan ng Pantabangan yan. Well, halos malapit na. Ayan guys, this way to Nia Upris Dam and Reservoir, si Division, or dito talaga yung Pantabangan Dam. Dito kasi walang bayad dito, walang entrance fee or yung environmental fee.
Di kagaya doon sa may Intang, sa may view deck na merong nilalakarang tulay at sa may mismong babaan na tubig may bayad yata na 30 pesos doon. Di ko lang sure kung 30 pesos pa rin. Maganda talaga, may malaking gulong sa harapan, ano, rim 19 nya. Hindi basta-basta pumapasok sa mga butas or lubak. Mentras lumiliit kasi ang gulong, mas nasishoot kasi sila sa butas. So vice versa naman kapag lumalaki. Ganda ng kagubatan, ang daming mahogany. Sarap ng ganito, guys. Ganito sa Cordillera pag naglulup kami ni Jamich, ang sarap lang tignan. Pag ang bundok, sagana, sa puno, at ang lamig. Yung lamig ay presko, maluwag sa baga. Sir. Morning, sir. Good morning po. Salamat po. Wow! Medyo mababa ang tubig. Ang ganda, grabe. Picture tayo. Grabe ka na, Pantabangan. Ang ganda mo. At dito sa kabilang side yung dam. Andito yung ano natin, ano, yung pinaka... Ang cute naman ng mga bibi na yon. Stroll lang sila dun, oh. Ito, isa sa mga paborito ko rito sa Nueva Ecija, ang Pantabangan Dam. Isa sa mga core memories ko nung bata ako ay yung, ayun, yung old guest house dito sa Pantabangan, ano. Ang ganda, wow! At ito yung sikat na Pantabangan Dam. Ayan yung pinagpapapicturean nila dyan. Pero ako dito ako nagpipicture sa gitna ng kalsada na to pag may tripod ako. Ayan, ito yung isang view deck. Oh, wow! Ano ilalagay nila doon? Merong platform doon sa baba, oh. Medyo bumaba nga ang tubig. At yung papunta naman doon sa old guest house, may mga cabin, oh. Kita nyo ba yun? Bago yun, ah. Dito ang daan yan, guys. Ayan, Nia Pantabangan Resort Hotel. Yun na yung pangalan ng dating old guest house. Ayan. At dito ay dead end na. Never ko pang napasok to, no. Hindi ko alam kung saan papunta yan. Dito kasi merong ano dito, community pa dyan sa papasok ng gate na yan. Ayan, guys, si Ari or si ARY 500. Pasensya na kayo, medyo madumi. Enjoy ko talaga siya ng sobre. Pogi, oh. Ayan, nilagay na natin yung mga auxiliary lights natin para sa loop and Cordillera, yung ating panniers. So pinag-iisipan ko pa yan sa loop kung panniers ang ating gagamitin or yung saddle bag. Pag ito kasi mas protected talaga yung motor pag si panniers. Pero kung ayaw ko madamage si panniers, saddle bag yung gagamitin ko, no. Kasi si Lobo tank bag naman talagang crash guard bag yan. Nagbe-bear talaga yan ng impact. And then sa space, kung magiging malaki yung space nung saddle bag compared dito sa panniers, inalis ko nga yung lining nito sa loob para ma-maximize ko yung space na. Hindi ko naman totally kailangan yung lining niyan. And at the same time, kahit papano itong panniers strong plastic at saka yung pares na yan, nasa around ano yan, mga around 5 kilos yung dalawa na yan.
Ngayon, kung magsa-saddlebag ako, around 2 kilos lang yun, makakagana ko ng kaunti. Pero kaya ko namang dalhin, wala namang problema. So, sa performance, hindi ako nabibitin sa kanya since 500cc siya, hindi siya underpower. Transmission niya, since brand new pa siya, magkaka 500 kilometers pa lang niya, crispy pa talaga yan. Tapos, sa mga gulong natin, gusto ko yung lalaki ng grooves niya, no? Parang yung kagaya nung gamit ko dati, yung Shinko. Yung E705 ba yun? Pero namimili pa ako kasi yung nakita ko na Store 500 sa China ay Pirelli yung nakalagay. Mas nagugustuhan ko yun. Ito kasing Timson na to, gusto ko muna sana siyang i-preserve since wala pa yan dito sa Pilipinas. Ito si ARY at yung gulong na yan, nag-iisa lang dito sa Pilipinas yan, ano. Wala pang ganyang Timson dito. May Timson na brand pero yung ganyang gulong wala pa yan. Kaya gusto kong bumili ng Pirelli, yung Scorpion Rally, yung STR. And yung isang pinagpipilian ko ay si Metzeler Karoo 4 yata yun. Pero sabi sa akin mabilis daw yung lifespan nun, mas mabilis maupod. Pero I'm sure napakakapit talaga nung kung mabilis maupod. At sa mga nagtatanong kung itong ating turning signal dito sa dulo ay nasusunog, hindi. Kasi merong screen ito. Sabog na yung init niyan at meron ng dumadaang malamig na hangin dyan. Hindi problema yan, ano. Hindi ilalagay ng mga engineers yan dyan kung makakapangit dito yan. Yan ang ilaw niya sa likod. Pogi, ano. At napakaganda naman talaga ng forma. Tangkin-tangki pa lang. Panel. Good. So rest muna tayo ng kaunti. Picture. Ayan pa pala isang features niya, guys. Kahit naka-off na yung ignition, papalamigin niya yung makina gamit yung fan. Hindi naman malakas sa battery yan. Konti lang naman yung buga niya. So ano pa ba ang ko rito? Mga katanungan sa akin dito. Visor, yes, pagdating sa katawan ko at saka sa helmet, nagde-deflect siya ng hangin talaga, pero sa balikat hindi masyadong nagwa-wide yung yung deflection, which is wala namang problema sa akin yun. Actually meron pang kasamang handguard yan, guys, inalis lang muna, pero ganun din, same color, silver din. At crash guard natin, ayan, 3/4 yung ginamit ko dyan, hindi demedya. So seat height, ala na ako halos problema. Basta mamimili ka lang ng kalsada na tatapakan at wag kang paparada sa alanganin at gumamit ng mataas na sapatos. So yan ang review natin. Para pagdating ng mga stocks dito, nood-nood na lang kayo ng mga reviews ko. At ako nang nagsasabi sa inyo, guys, hindi ko bibilin itong bike na ito kung hindi siya sulit at alam kong hindi siya magiging sulit sa akin. Once na nakita ko itong bike na ito, hinanap ko na siya internet at nireview ko na siya. May picture kasi sa akin to, tapos niresearch ko sa Google. Talagang specifications pa lang, panalo na. Lalo na nung binanggit sa akin yung presyo na FKM nito. Halos less 100,000, 298k. Yan ang SRP niya. Ito, guys, may bag talaga na dedicated dito galing China, no. So after ng Cordillera level 3 namin ay lilipad ako papuntang China at try kong hanapin yung mga accessories nito. Kasi lang yun dedicated para sa mga yung isang demo units, no. Kung dito sa Pilipinas is Flying Night Motors ang FKM, doon naman Gaukin Night Club. Yun yung pangalan ng grupo doon na nagagawa ng mga accessories nito. Tapos mga mags pa lang niya, spoke mags, ganda. Braking system, ganda. Okay, guys, so nakaka 43 kilometers na tayo. Punta tayo ng 7-Eleven sa bayan. Hindi nakakasawa yung ganda ng Pantabangan Dam. Welcome to Pantabangan. Doon yung papunta ng Intang, yung sa may tubig. Doon bumababa. 7-Eleven. So ano pa ba masasabi ko sa ARY natin? Sa ngayon, sa mga hindi kasi nakakaalam pa, ang spare parts ni ARY, syempre iba kasi yung pangalan yan Ang iisipin ng iba yung size at code ng mga parts niya, like spark plugs, fuel filter, air oil. Alam nyo, guys, iba man ang pangalan ni ARY, kaparehas lang din ng ibang motor yan. May mahanap din kayo dyan. Halimbawa, si ARY,
May mga piyesa yan na kamukha lang din ni CB500X na makikita sa Honda at sa iba't ibang brand, ano. I think that's it for this short ride, guys. Wala na tayo ibang gagawin kung hindi bumalik at alamin ang fuel consumption ni ARY 500. So sa takbuhan naman natin, hindi naman tayo nagtitipid at hindi rin tayo nagwawalwal ng husto. Ano lang siya, dinadrive ko lang siya kung paano siya. Bigat, grabe. So dinadrive lang natin siya kung paano natin siya dapat i-drive, kasi dahil ito ay adventure bike, hindi naman ibig sabihin walwalan din talaga to at hindi naman din baby ang takbuhan nito. So para sa kagaya ko na 5'7" na may timbang na 75 kilograms, medyo namamanage ko pa naman yung bike. Diskartehan lang talaga kung saan mo siya ilalagay, ano. Kasi kapag kaya mamaniobra mo siya ng tulak-tulak lang, medyo kabigatan talaga siya. Lalo na ngayon, loaded dito, guys. Nasa 230 ang timbang nito dahil dala ko yung pang Philippine loop nating mga gamit. Pero overall, enjoyable naman yung bike, lalo sa takbuhan. Napakabanayad at ang ganda ng timpla ng mga suspension, ano. Adjustable kasi yung suspension sa harapan pati sa likod. Pero sa timbang ko ngayon, saktong-sakto lang yung mga suspension. So kung may mga katanungan kayo, guys, comment nyo lang dyan sa comment section at sasagutin ko yan agad-agad. Tuloy-tuloy na to, baba na tayo at doon na lang din tayo sa gasolinahan kanina. Ayan, 541, sakto 50 kilometers, pabalik na tayo, no? 100 ito hanggang doon sa pinagpagasolinahan natin kanina. The moment of truth. Dito tayo ulit magagas sa kanina. Tulad nung kanina po ulit, full tank. Oh my gosh, 2 liters na agad siya. I think mga 4 liters ito least. Ay, mapuno-puno na. 180. Teka, sige, close enough. Malapit na rin naman na siya sa nguso. So compute muna natin siya. Teka, ilan pala yung natakbo natin? Nag-start tayo sa 491, guys, 584 minus 491, naka 93 tayo. So 93 divide 3.4 or sabihin na natin 3.5 liters, 26.5 kilometers per liter. Not bad na rin. May sticker po ba kayo? Meron, sir. I-follow ko nga po kayo sa 26.5 kilometers per liter. Not bad na, no? Takbuhan naman natin ay hindi pa tipiran din. Hello, sir. Thank you. Ayan, guys. So nag-exceed siya ng kaunti sa aking expectation, kasi dun sa takbuhan ko na yon at sa timbang natin ngayon, ina-expect ko na under 25 kilometers per liter siya. Nakakuha pa tayo ng 26.5 kilometers per liter. Sakto lang yun. Hindi naman natin siya totally tinipid, ano. Medyo ni-enjoy din natin yung bilis na kaya niyang ibigay. At medyo panikan din ng kaunti. Pero walang-wala naman yung panikan na yun. 500cc na kasi ito. Anyway, yan ang nakuha natin sa ngayon. Total siya ay ano pa lang naman, hindi pa siya na may maintenance, ano. Mag-first PMS pa lang siya. Ayan, 580 something kilometers ang natakbo niya. So nasa pristine condition pa talaga to at matipid na matipid pa ito. So titignan natin after ng mga 2 to 3 PMS natin. Siguro pag mga nasa 20k odometer na ito, gagawa natin siya uli na another fuel consumption. Titignan natin kung magkakaiba pa rin, ano.
Kasi nasa maintenance talaga yan guys. As long as well maintained ang inyong motor, kahit mataas ang odometer nyan, titipid at titipid yan. So yan ang ating fuel consumption vlog para dito kay ARY 500. At kung nagustuhan nyo yung ating vlog, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe, and see you on my next one. Cordillera 3.